The claims of this church as set forth in Catholic Lutheran Church are follows. Founding of Church Catholics teach that the church was founded by Jesus Christ. Agoy, giklaim ra nila ang Katolikong kasimbahan, nag-claim nga si Kristo mo'y founder, pero dili di ay ihanan. Subay mo, subay mo, subay mo. Anadir basahon ng igala. Yeah. Kita ninyo? Kaya ito ipakita ng igala. Nak, kakalain kita tanong. Pero before pa ni Migala, doon tayo basahon. Doon sa kalibro Migala. Kaya ito nabasa ganun nga si Kristo sa Batista. Atong dungagan po Migala kung si Kristo 70 Adventist ba yun? Kanya kung 70 Adventist si Kristo, kana magtukod ba man sa Romano Katoliko? Sige! Yan Migala. Page 1186. Nakingon! Ingon sa Migala sa maong ingon siya. Okay. Ang moderator itong pakay. Christ was Seventh-day Adventist. Unsa si Kristo? Christ was a Seventh-day Adventist. Dili Romano Katoliko. Paningil mo niya, paningil mo. Kay tagaan tamog daghang resita karon. Parang muulin mo sa inyong balay nga busog. Amen? Amen. Wangan po manubag ingoban. Amen ba? Malakpak sa tangtanan din. Kay murag doon ang may kagulanan. Samtang nagulan, ato ring subayo may gala. Another! Kon, onsay di ingon, ani may gala nga basahon. Ani na po tayo ng libro ha may gala. Kini, tanaw mo dre, mga minahal, mga higala. Ato patukanon. Kay, ingon sila may gala, Santa, Balaan. Balaan daw ang Katoliko may gala, mga suking tigpaminaw, mga viewers. Pero before pa, atas ang basahan po niya, sa ulihitan Japon maoy nilubstat. Ngayon, sa maoy Japon nga libro, before na basahan ng blog. Page 11. Ingon siya din. Okay? 2 minutes. Ingon siya. Dili Santa, dili Balaan ang Katoliko. Tungod sa libo-kalibong gipang patay nga mga herehes. Dili Santa. Doon ay nililubsat o sa kamon senyor. O niya mo angkon sila ganihan nga Balaan daw. Inyor ng claim mga undo. Ito gaan din sa libro nga dili Santa, dili Balaan tungod sa libo-kalibong ipangpatay nga rehes. Mabitaw nga buhi pa si Pope John Paul II nangayo siya public apologies libo kalibutan sa gipangpatay nga mga rehes sa Dark Ages. Karon, dili na po tamigala sa mga libro atong patuganon. Kay ang Mateo 16:18 ang gitoko ni Kristo nga iglesia walay kamatayon. Dinhi ingon siya dinhi migala. Ato lang ihatag dito. Ingon siya dinhi. Ang libro migala paninglo nila unya kining ipangbasa nato. Ingon na maong libro. Ingon siya dinhi. Ang simbahang Katoliko anaa gayod sa kahimtang nga nagmasakiton og apostasya og namatay gayod. Mateo 18, ang iglesyang gitoko ni Kristo walay kamatayon. Apan ang simbahang Katoliko nagmasakiton og namatay gayod, nagpuyo sa apostasya. Sa maong gapong libro nagingon ang simbahang Katoliko nagpuyo sa kasaypanan. Nagpuyo sa kasaypanan? Si Kristo mo nagtukon, unya nagpuyo sa kasaypanan. Nako. Mamalakpak sa tantanan murag. Grabe namang yun. 1 minute. 1 minute na lang. Ingon pagidre. Ingon siya. Mingsumpak sila. Mingsumpak sila kang Kristo. Mga Antikristo. Nag-claim na may tinukod apan misupak ni Kristo. Mga Antikristo. Ingon pag ilang mong libro. Paninglaran niyo niya ni. Paninglaran niya sa nga page. Paninglaran mo. Mangutanahay.
Ingon pagidang mong libro. Ingon siya, kini iwa ko nabasa ko itong lahat. O, dali ato, kay 1 minute na. Asa mo to? Ikata, human tong i-claim, no? Humana day. Okay. Di-claim lagi niya, Migala, no? Seconds. Pila na lang? So, moto Migala ang nahitabo. Di-claim ra sa Romano Katoliko nga sila magitukod apan dili di ay mahigala mga viewers, no? Mga listeners. Na, mingon pa gidinhi. Ang simbahan Katoliko, apostasya, o nagtudlog kasaypanan sa mga tulunghaan. Tanawa, ang simbahan Katoliko, nagtudlog kasaypanan sa tulunghaan. Okay, salamat. Isunod na ito totoo, ang ato ang mga kaigsuunan nga Katolik. Ako din ipahibalo sa kadaghan sa mga libro. Kung gusto ninyo niya nga mabalidate, mga nakakaroon din doon naman mo naghatag ng 30 minutes yun nga kahigayon sa pagpangutana. Duha ka question, so sa katao, ato ihatag. So pwede ninyong mapangutana ang validation sa ilang mga libro. Okay? Dibasa sa pikas, ang validation, pwede unya nyo na mapangutana para doon na mahigayon. Nagkakay salamat. Usan na lang nabili sa ilaha. Okay, nakaduha naman sila. Ikaduha po din sa inyo, Aaron. Duha pa. Isa na lang din sa pikas. Una man sila. Okay? Isunod na to, ang mga kaigsunan na to sa Roman Catholic Church para sa ikaduhang rebuttal. Kumutingog, atong sugdan ang atong timer. Matod ni Brother Darrell Villanueva nga ato ko nung giputol ang ilang mga basahon. Pero sa inyo na dungog, siya ang grabing namutol sa atong basahon. O gawas pa niya na ang... Hello, mga fellow Catholics. Please, this is a dialogue. Dili ni siya pakpak lang ang sabot, walay tingog. Please be model at this moment. Okay? Sorry sa mga SDA. Okay? Anak lang taha para at least modelo ta. Sige. So, kita wala yun nato usba ang context sa ilang libro. Katong ilang libro nga Ministry Magazine, bisa kung sao na mo basa, maugid niya ang pagkabasa. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostle became the Roman Catholic Imperial State Religion. Bisa kung saan yun ninugbasa, di yun mo mabasa din nga ang gitukod ni Kristo na himong 70 Adventist na atong 1863. Mao nang nagpuntaw ang ebidensya. Wala tuos ba ang context? Nagpabilin na ang gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church, wala mahimong 70 Adventist Church. Niingon sila nga usara ko ng tinuod nga iglesia. Sakto man na. O walay duha kana nagbangi nga kamatuoran nga naglungtad sa samang panahon. Dili pwede nga ang gitukod ni Kristo na himo ng Roman Catholic Church nga mukim pa sila nga ang Seventh Adventist sinukod ni Kristo. Kay di man itinukod ni Kristo ng Seventh Adventist, kinsa may nagbuhat ining Seventh Adventist. Dili sa librong Religious Leaders of the World o sa mediingon din After 3 years, discouraging years, o sa maning discouraging years, kadtong napalpak na panagna sa mga Adventista nga mobalik si Kristo. Unsa may gihimo sa magtiayong Ellen o Goldwhite. The Whites moved to Battle Creek, Michigan, where in the early 1860s they formally created the Seventh Adventist Church. Nakasabot mo sa created, kinsa nagbuhat anang Seventh Adventist Church,
mao ang magtiayong Ellen o Gold White. Mao na ang magtutukod sa Seventh-day Adventist Church. Ug itug-an na sa inyong libro. O sa magazine, The Ministry Magazine, International Journal for Pastors. So may kiingon din eh. Dinhe sa pahina 27, Ellen White was leader of leaders. Narabay pastor mayingon nga dili man na leader na si Ellen Gold White, member man na. Tapos kini nga libro, Ministry Journal for Pastors, nag-ingon nga Ellen White was leader of leaders as one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Si Ellen Gold White ang nag-create anang Seventh-day Adventist Church. Sila nga magtiayong white. Giyon sa pag-create, sila ang nagtukod ana nga pundok. Dayon maingon siya, nagbahas sa biro nga, Jesus was Seventh-day Adventist Church. Nakadungog ba mong iyang gilitok ang libro? Nakalitok ba mong kinsang author? Nakalitok ba mo mihatag siya page? Wala. Iyang gitago ang kamatuoran sa iyang libro kay ato nang madiskubrihan niya kung tinuod ba ng iyang libro. Si Ellen Gold White, sila ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Ug mato din sa inyong basahon, sa napakusog, gipatik sa Review and Herald, o dunay PPH, sa pahina 16, usa sa mga gihigugma sa mga tao, sulod sa 150 ka mga tuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista, mao ang isig ka magtutukod ni ini si Ellen Gold White. Pila pa ka tuig ang history sa Adventista? 150 years. Kung sakto tong giingon niya nga si Kristo, Seventh-day Adventist, so si Kristo di ay nahimong membro na simbahan nga gi-create ni Ellen Gold White pagkadako nga palasyo sa brother. Nganong imo manghimong si Kristo membro sa gitukod ni Ellen Gold White, nahakbay naman si Kristo misaka niingon ka 30-33 ang pagkatukod sa iglesia. O sa bigyan sa inyong basahon, niangal ka anang tulo ka tuig ang gap. Basahon na kayo sa basahon kung pila ni kagap ni inyong iglesia din eh. Libro nga mga gasa sa tagna diha sa kasaysayan o sa Adventista, inyo ning libro ha. Adult Sabbath School Guide, Enero to Marso 2009. Sa pahina 93 nag-ingon, ang Kristohanong Iglesia nakasinatig duha ka panahon sa pagpalapad sa kasaysayan niini, nga mao ang panahon sa pagkatukod niini sa nahauna o ikaduhang siglo. Niangal kag 3 years lang ang gap ang matod sa inyong basahon ang pagkatukod sa iglesia sa una, first 100 years and second 200 years mao na ang pagkatukod sa iglesia. Dayon ang Sabado sa pila naman katuig 150. Dayon miingon siya nga membro kono si Kristo sa gitukod ni Ellen Gold White. Unsaon pagka Seventh-day Adventist si Kristo? Nakasabot ka ba sa pulong Adventist? Ang Adventist nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Mr. Facilitator, object ko. Kay wato na itong i-recognize ka ha? ma-object ko, Mr. Facilitator. Sige, go ahead. Kay iya kong gitumuan, nga mingon daw ko nga si Kristo membro sa Seventh-day Adventist. O sana ka baka kayo mingon? Wala ko mingon membro. Wala ha? Manigay ko niya karon. Wala. Minaon sa nato kanila. Wala. Oh, ang yang gisulti nga nag-ingon ko nga si Kristo membro sa Seventh-day Adventist. Oh, wa man ko nag-ingon ba ya ana? Thank you. Well, let's overall padayon brother Lima. Tumaga na niya sa ribatan. Paliw. Padayon brother. Kadtong iyang giingon nga Jesus Christ was Seventh-day Adventist o iya to. Naay libro ko nga iyang gikot pero gi-question nako wa siya maghatag og author sa libro. Brother, I overrule diretso na. Okay, papatubagan na ko niya. Wala na ko i-acknowledge ang kuan, ang objection. Let's move on. So mao nang dako nga palasyos. Ang Seventh-day Adventist gi-create sa magtiayong white. How come nga si Kristo nahimong Seventh-day Adventist?
nga ang word nga Adventist nagpaabot man na sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Kung si Kristo Adventist na kung tulubagon kinsa man nga Kristo ang gipaabot ni Kristo. Manang dili pwede nga si Kristo mahimong Adventista. Maingon niya nga sila kuno ang tinuod kay nagbantay kuno sila sa adlaw Sabado. Kadaghan mga dili 70 Adventist nga nagbantay sa adlaw Sabado, so tinuod na po sila. Kanang giingon niya nga ang naandan kuno ni Kristo kay Lucas kuno 4:16 misulod sa sinaguga. Mao kuno na batasan ni Kristo ug maupod kuno ilang batasan, di nasakto na kuno sila nga tinuod kuno sila ni Kristo. Palasyos man ang argumento gitawag na nga non sequitur. Nga naman, di naman nabot ipasabot nga kay si Kristo mo na batasan, mo na ilhanan sa batasan sa tinuod nga iglesia. Pananglitan, Lucas Kapitulo 2 versikulo 42, sa dihang 12 na katuig si Jesus, miadto sila sa kasaulugan sa pista sa pagsaylo sa Jerusalem, sumala sa nabatasan. Nabatasan man ni Kristo kakadatuig, muadto sila sa Jerusalem aron pagsaulog sa pista sa kasaulugan. Ang pangutana, nagadto pud mo sa Jerusalem kakadatuig kay may batasan ni Kristo? Pagkadako nga sayok nga argumento na, brother. So mao na nga dili tinuod ang iyang gipangbasa, kay kato iyang gipangbasa aron mo mahibalo no tugaan ta mo puro man to pagsupak. Bisan pa ibulga nato ng libro karon ang iyang gipangbasa puro pagsupak, naa pa na itubag. So ayaw, be honest, Mr. Villanueva. Magmatinud-anon ta sa referensya, kami wag yun may giusap na context sa referensya. Amog yung gipadayag kung unsa ang giingon sa referensya nga ang gitukod ni Kristo mao gyud ning Roman Catholic Church o gi-admit na sa inyong libro o dili na siya matuis ka kamaturan. So akong ihatag ang lain nga katapusang minuto sa atong mao na siya. Mao na nga I'm sorry Mr. Villanueva nga dili ka honest sa imong pagbasa sa libro sa Katoliko. Tingog ka. Kadita, excuse me, itan stop. As we agreed nga dili na nato ipunto sa usa ka tawo, ganina pa ta nga nagisgutan na Brother Paul. Actually you're not in the conclusion yet. Dapat sa rebuttal. If in case nga gusto ka magsulti, siguro ana sa kay conclusive man gud imong gisulti, dapat unya na totoo. Pero I encourage you nga wala man pud sila ka punto sa inyo nga nasayop mo kay napamanta sa rebuttal. So please refrain doing that. Ato paminawon niya na sa ato ang conclusion. Kung gusto mo mo-conclude nga sayop gud ang game mo, doon na tay time para na. Ribat pa ni nga tayo. Okay? Thank you kayo. So, thank you, Mr. Facilitator. So, unya, atong gi-request no nga para makita sa tanan, ato ipabukla tong libro niya nga sakto gud akong giingon. Nga iyang gibasa pagsupak. Wa niya basahan ko. Okay po. Thank you so much, Brother Paul. Doon 32 seconds. Under sa atong gisabutan ganina, walay validation sa author or sa libro. Gisulti na ko ganina. Ano ha? To be fair man eh. To be fair man eh, Brad. To be fair man eh. Kung musugot mo nga i-validate ang inyo ha, then sige sabutan unta ni ganina pa. Okay? Kung musugot nga i-validate diri, musugot mo nga i-validate. O i-validate po lang nila ha. Pero malangan ta. Ganitang, for a while. For a while ha. Remember, tanan nga mong istoryahan, gisabutan. Kung wala gisabutan, dili na to dungagan. Or else, magkurong tagbalik, magsabot tagbalik. Intellectual na nga pagsabot kung itsoon. Kung gusto ni mga Seventh-day Adventist, kung gusto ni validate, willing sila mo validate. Mga kaigsunan niya Katoliko, kung gusto niya i-validate, willing sila mo validate. Unsay gipalakpakan. Unsay reaction. Di ba wala?
Okay ra ang duha ka punto. Kamo diha ka mga naminaw, kamo mo na problema. Nag-ingon ako ganina during sa ihatag na time sa inyo sa question and answer, buhatan ninyo na. Okay? Usbo na ko, I am expecting an intellectual people na naakaroon din ni. Tanawa ninyo unsa ka mga intellectual o ka mga maayo ang atong Brother Paul, Brother Salward. Try to imagine, mga kaigsunan na to. Mga pinalanggaan ako ng mga fans niya. Just buhata lang kung unsa ang inyong role as spectator. Okay? So, let's go. Ipadayon na to. Okay, thank you kay Brother Paul. Salamat kayo sa imuhang uyon. Doon na tayo 31 seconds sa wave ninyo. Dito sa okay, thank you so much. Katapusan na barog nga sa ribatan sa Seventh-day Adventist. My test. Okay, ang imong oras, mupadayon, basta mutingog na ka. Alright, may hapon sa tanan magigsunan. So ang ato karon nga topic nindot kay magigsunan. So direct to the point na lang. Ako usa isip miyembro sa Seventh-day Adventist. Atong nadungog karon ang mga pagpamatuod sa ato nga makaigsunan CFD. Matod nila ang Romanong Katoliko mo'y gitungkod ni Kristo. Apan dako kanang bakak makigsunan. Ngano? Number 1, wala maglitog si Kristo ang simbahang Romanong Katoliko gitungkod ni Kristo. Naawala. Bisag usa ka bersikulo gawas lang sa tamper nga dibulgar ni John Jonah nga matod pa ang simbahang Romano katong ni Kristo. Kasi Jesus, osbo na ko, ayaw mo gamit o drop name sa sugatao in a conclusive way. Okay, sorry. Kaya di na ito na ma-prove karong panahon na. So, sorry kayo, Brother John Jonah. Na-mention sorry kayo, bro. Na-mention na imong name. Okay, diretso ka, brother. Matod pa nila gitungkod ko ni Kristo. Gigamit ni Paul Alima ang amo nga SDE magazine. Nga matod pa the Roman Catholic Church founded by Christ kuno. Unya nahimo nga Imperial Church bakak na igsoon kay kanang SDE magazine. Igo rana gikot ni Mrs. Elijah White ug iya kanang gi-refute kay kung si Elijah White ni uyon pa ng simbahang Romano Katoliko gitungkod ni Kristo. Dapat si Elijah White Romanong Katoliko ta. Pero pakitain ko referensya sulat ni Elijah White nga si Elijah White na membro sa Romanong Katoliko kay ang SDE magazine tinuod man kaha. Baka ka na, Mr. Paul. Sorry lang kayo. Karon, diri tayo zoon. Ingon sila usa sa mga ilhanan. Our opponent is violating our rule. Ayaw lang magsaba, mga brother ha. Ayaw lang, pugong lang mo din. Ayaw lang magsinggit. Kay maminaw raman mo, kami ramay mo reklamo din eh. Pugong lang yun, ang kagilok ha, pugni lang yun. Si Brad Glynn Alado, bro, kanang paliw ko facilitator ha. Brad Glynn, kanang nagsabot na tanga, no mention ani. Okay, sorry lang. Paliwag ko ta. Sige, no mention. Okay, matod pa ta sign. Usa sa mga ilhanan sa matuod nga iglesia kani gitawag nga universal. Unya kan universal, ila po nang gihimo nga Catholic. That's truth mga igsunan. Ni uyon ta ni anak. Pero ang ilang libro, naman siya libro ani, kani gitawag the Apostle Creed. Apostle Creed, ingon direksyon. In the Bible, we cannot find exact word Catholic as referring to the church. Dili di ay ilhanan ang Katoliko nga pulong sa tinuod nga iglesia o sa church. Bakak na mga kaisunan. O isip membro sa Seventh-day Adventist. Ako, dako kayo nga musupak sa ilang pagpamatuod nga Romanong Katoliko kung gitungkod. Asa lagi basa? Puros referensya. The Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang gisulti ni Kristo, mato ni Kristo, I will build my church. Wala magsulti ang ilang referensya. Nga gingon, I will build my Roman Catholic
puros encyclopedia. Siguro ko, naanin sila Encyclopedia Britannica, World Almanac, mo pa matuod nga si Kristo nagtukod si Bahang Romano Katoliko. Apan, diha ra na, sa Bible wala. Di na mapamatudaan. O sa gisulting soon, tunay libro din niyo, amo tog na amo ani, kanay ison girigalo gini sa akong amigo, din ako i-mention. Kay ako po sang giprotektahan isoon. Iyon din hinga libro. Mato din isoon sa mga libro, Catholic believe the Pope and the Vatican and Rome can change what the Bible says. O sa kuno isoon, ang Romano Katoliko kuno mituo sa Santo Papa nga ang ilang pagtuo giusab kung unsay nasulat sa Biblia. Giusab ang Galatia chapter 1 verse 9 o 8 to 9. Bisang kinsa nga magwali sukwahin sa among ginawali, ipatunglo siya. Klaro, ang Romano Katoliko nagwali, wala sa Biblia, tinunglo. O niya, matod pa sa Pinaliyag 22, versikulo 18-19, bisang kinsa ang magdugang, magkuha siya pagakulangan ang kahoy sa kinabuhi o gumagan usab ang iyang mga hampag. Klaro, nagtipunog ang hampak ini Romano Katoliko sa umabot ng mga adlaw. Nga naman, gitungagan, gikulangan, unsay nasulat sa Biblia. Katong ilang yung panggamit, libro ni si Ellen G. White, wag yung tao na ulaban sa Katoliko. Kaya kung nilaban pa si Ellen G. White Katoliko, ay nako, si Ellen G. White Katolikong Romano ang taron. Pero asa, na ba? Wala. Nagpasabot na makak ang atong isuon sa pagbabatod. Matod pa ni Ellen G. White, laro mag-Catholic Church, founded by Christ. No! Ayaw mo ito, Alexan. Kaya ang tinuod ng Iglesia, wala nag-base sa pangalan, kundi sa karakter ni ini. O sa ni ini, matod pa din sa Matthew chapter 16-18, gitukod ni Kristo pagatukuron ko, o kaning Iglesia ha, katawhan sa Dios. Matod pa sa Hebrew chapter 4 verse 9, ang akong katawhan nagtuman sa adlaw Sabado. Domingo man sila. Asa sila nga sign? Domingo man sila. Nagpasabot, dili sila kwalipikado, tawagong katawhan sa Dios. Ngano, nambiwang supakiro. Ilang libro pratinaghanay soon, The Convert Catechism, Catholic Doctrine, napagi the Ten Commandments, o sa isulti nito, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic changed the Sabbath day from Saturday to Sunday. Klaro kayo, tukma kaning akong gibasa, dili tinuod. Bisa pag-usa ka bartong libro indalhon, mga Katoliko. Pag di mabasa sa Biblia, di gyud na makabarog. Bisa usa pa ka barko, pag bitbit mo og libro, usa ka barko, basaha subangan, puros mabasa. The Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, diha na isoon. Klaro, ang inyong pagtulunan naa sa referensya, wala sa Biblia. Therefore, ang inyong kaluwasan naa sa referensya, wala nagbase sa Biblia. Maunay klaro, inyong kaluwasan naa sa referensya isoon. Makalunod, dili kabarog ang simbahang Romano Katoliko in Bible alone. Nga naman, naatanan sa referensya, o niya ang referensya nila, puros Katoliko ang contributor. Pastilan, puros Katoliko, mga pare, magyod, that is a self-serving isoon. Di na madawat. Unsay basihan sa kamaturan, Juan chapter 17 verse 17, balaana sila sa kamaturan o ang imong pulong kamaturan. Kini, pulong ba sa Ginoo ba? Dili na pulong sa Ginoo Israel. Hinimo na sa mga tao nga sama anak, ustor anak, nga matod pa the Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ. Kuno lang. Pero wag mag-ingon, the Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. Wala. Igora na
atong kalainan. Gitukod ni Kristo ang gisulti nihi, pagatukuron ko sa atong pasikan person ang nagsulat ani dili katuan ngano. Ang author ini wa pa matao panahon ni Kristo hanggang nga mahibalo siya nga ang Romanong Katoliko gitukod ni Kristo nga ang author ani libro wa pa man dito. Ayaw itawon mo palukoy sa online. Gigamit sa yawa karon ang daghang libro paglingla sa tao aron ang ilang hula-hula ituwis gikan sa Biblia. Dito na sila mag-focus sa ilang librong hinimo. Luoy intaw ison ang Katoliko nga wa masayon sa kamaturan diha sa Biblia kay mas tuhuan nila unsa gisulti sa mga pare si FD o unsa gisulti sa libro nga dili haom sa Biblia. Once again, you mentioned that word. Ikat na ko ibong time as punishment, brother. Thank you kayo. Salamat. Pasensya kayo ha. So, no mention of sa atong rules kanina. Thank you kayo. We have 24 seconds na mention mo yung word. Brother, dili ka. Kaya morag tindon, ginugnay po diyong, brother. Mr. Facilitator, salamat kayo. Nakita na mo nga walay bias ang imong pag-facilitate sa maong dialogue. Atong palakpakan atong facilitator. Thank you, thank you. Magsugod na imong time, brother, kung musulti na ka. Okay. Gibalik-balik og mention sa atong opponent nga Sabado daw ang igpapahulay. Pero atong tan-awon, kami sa una, sa Seventh-day Adventist pa ko, gitawag na mo ang King James, gitawag mi og BB King James. Kay nagsalik mi ni aning King James version nga Biblia. Pero atong tan-awon og patug-anon ang maong Biblia kung kinsay nagbalhin sa igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kining mga apostoles nga mga Katoliko. Atong basahon. Unang Korinto Kapitulo 16, versikulo 2. Letra por letra. Upon the first day of the week, Sunday, which replaced the Jewish Sabbath, Saturday. Tawa? Let every one of you live by him the store of God and prosper him, that there be no gathering when I come. Kinsay nagbalin ang mga apostoles sumala sa Biblia ato gyapon basahon matud manggod sa atong opponent nga kung di mabasa sa Biblia palpak nga pagtulunan. Sumala mga kaigsunan din sa Biblia Buhat Kapitulo 20 ingon ang mga apostoles. Dili aksidente nga miingon si Lucas nga nagkatigom sila sa unang adlaw sa simana. Kinsa ni si Lucas? Usa sa mga apostoles sa magtutukod sa simbahang Katoliko. Unsa ginon? Unang adlaw sa simana, sanglit ang mga Kristiyanos, milain man sa mga Hudyo, gilisan nila ang Sabado. Sa sunod na adlaw, mao ang Domingo. Clear? Clear na? O diyan, igamit ang atong opponent, o kung di mabasa sa Biblia, palpak. Sumala sa ilang gitawag o giya sa pagtuon sa Biblia, tanaw na ito ilang panudlo. Matod pa niya din matod sa iyang panudlo, mga kaigsuunan, atong tanawon ang ilang panudlo. Ingon din sa page 141. Busa si Michael walay lain kundili mao si Kristo. Si Michael Archangel mao si Kristo. Wa na mabasa sa Biblia. Palpak. Ang Ministry Magazine gigamit niya na wa daw magsulti si Ellen G. White na ang Catholic Church mao ang tinukod ni Kristo. Si Ellen G. White lagi wala magsulti, pero ang inyo mga kadagkuan kining gitawag og Ministry Magazine kuan man yung kanang publisher man ninyo inyo man yung pamphlets. Unya patay naman Mr. Opponent si Ellen G. White nining panahona. Kung buhi pa si Ellen G. White nining panahona, mahimo untang Roman Catholic si Ellen G. White. Pero patay naman siya. Kanus aba namatay ang founder sa Seventh-day Adventist? July 16, 1915. Kanus aba na-establish ang Ministry Magazine nga gigamit ni Brad Paul o ni Brad John Jonah? Yara. The
the Ministry Magazine Ministerial Association of the Seventh-day Adventist Headquarters, Tacoma Park, Washington, D.C. Volume 1 in December 1928. Wala na si Ellen G. White. So kung naa pa si Ellen G. White ani, buhi pa si Ellen G. White, mubalhin yun si Ellen G. White o Katoliko. Amen. Sunod. Ingon niya, way mabasa sa Biblia nga Katoliko. Ato na pong gamiton ilang paboritong Biblia. King James Version yapon. Ita mo gamit o Katoliko kay basig maingon siya nga ay bias pa na Biblia ha inyo ha man. King James Version, sulat ni Apostol Juan, kapitulo 4, versikulo 1. Ingon si Apostol Juan, ang katapusan nga namatay nga apostoles sa atong Ginoo. Ingon siya, he worded them not to be blue all teachers who boast of the Spirit, but that tried them by the rules of Catholic faith. Ang ditudlo ni San Juan, Catholic faith, o sumala niya ining Biblia sa Protestante gihapon nga Baxter. Juan, kapitulo 16, versikulo 10, ang tapukan ni Kristo sa iyang katawhan, Katolikong simbahan. Niya pa ko'y isyo na ilang giribat kanina nga nangayog nangayog pasaylo ang Santo Papa sa pagpamatay matod pa. Igamit nilang Catholic Journal ni Bradshaw Fernandez. Ang pagsumpak ang gibasa, ang katong tubag wa basaha. So dili ang Catholic defender ang namutol, no? Dili. Sumatod pa sa atong opponent nga nangayog pasaylo. So kung tinuod pa na nangayog yung pasaylo among Santo Papa, very good. Kaysa ilang simbahan, wa yun nangayog pasaylo nga grabe ang pagpamatay sa mga bata sa tiyan sa ilang inahan. Usa sa guidelines sa abortion history sa Adventist Church na ang bata kung kanang gitawag og mongoloid siya, kinahanglan siyang patyon sa tiyan sa inahan. Kung ang bata bunga sa rape o bunga sa pagkikilawas sa managsuon, kinahanglan siyang patyon sa tiyan sa iyang inahan. Grabe. Nangayo magpasaylo, ang kadagkuan nila, wala. Palakpakan ng atong Santo Papa kay nangayo magpasaylo. Igamit niya ang gitawag og katong Inquisition, mga igsoon sa panahon sa Inquisition. Ang history nagtugan na dunay grabing pagpamatay sa mga Protestante, sa mga Katoliko. World history, mugamit nagbasahon. Di lang kay ang katong gigamit kanina sa tong opponent, katong blue nga libro nga matod nila atoa. Kung wa gito niya putlaw tinuod to, dapat kanang utor anang libro di malhin na sa ilahang sikta. Wa ba di balhin? Nagpabilin man nga pari sa simbahan. Adi tinuod ang mga akusasyon nila. Unsay gingon sa mga libro mga kaigsuonan. Niya. Ingon sa dinhi. Catholic and Protestant persecuted one another, often in the cruelest way. So, ang Katoliko mibalos lang sa mga Protestant. Kaya kung di ta mo balos, mahurot man kita. Oh, mo na mga kaigsunan nga ang gigamit pilay oras. Ako na lang ihatag kang Brad Jan ang sobra iposa. Oo, para makabarog. Okay. Once again, thank you, Mr. Facilitator, the beloved audience, and my opponent. I would like to start my rebutting the topic. Number 1, ang iyang gibasa argumento bibliko sa page 10. Dili man to in town tubad atake man to. Mo to inyong pagsupak. Imong gihimo nga mo yang stand. You are not honest.
Okay? Kinay tubag na. Nader yun. Okay? Second, ingon mo nga, manani, ang pagpadayo o kinigitawag o pasaylo Santo Papa, nagpasabot lang na nagpaubo siya siyang kaugalingon, nga bisan dili siya gitugutan ang tungod kay kauban sa iyahang simbahan, iyang anak ang maong nakasa, ang amahan mo yung ngayong pasaylo, bisan ang amahan mo dili nakasala. Mo na insaktong moral. Ikatulo, nga giingon din nga miingon nga naaman sa inyong Apostles' Creed, naaman ko'y dala, kaya kabalo mo ko gamiton dyan na. Sa page 26, ni mo lahusag basa, brad. I do not mention the name because that is violation of our rule. Sa page 46, giingon din ang imong gibasa lang ang first stanza. In the Bible, we cannot find exact words Catholic referring as the church. But you are not pursuing to read. Nga giingon din Saint Ignacio of Antioch was first person used the Catholic term church in the letter of Christian in Smyrna in 110 AD. So ay diri ang tubag sa maong utol. Catholic ko dahil gihapon gipasabot. Ang gipasabot lang dili explicit diha sa Biblia. What do you mean by explicit? Kanang vulgar ba nga gingon jud Catholic diha sa mga version sa Biblia? Implicit lang. Implicit meaning implied. Masabot kanang gingon ni Kristo nga badaka mo tibuok kalibutan, that is implied that the church intended by Christ is universal or Catholic. Now kung mangita ka word Catholic, niya ay atong gitawag o kining gitawag interlinear Bible. Mabasa ba din Iglesia Katolika? Yes, of course. Gibutang din o atong mabasa din sa maong. Okay, thank you so much, brother. Your time is up. Time is up. Yeah. Thank you very much. Thank you for your time and consideration. Wala mabasa kay napkanta sa oras. So, init kayo. Kaya inita mga kaigsunan ng kumusta para wala ibon? So, walang sama ang loob kay ang may sakit, mamatay sa iyo anak. Okay. So, nindot atong last na si Gaspar mo, storya. Anita sa final conclusion. Tos coins na? Conclusion na siya. Itos coins na paliw niya, pagtos mo doon. Kuan ni siya nga debate. Pagtos coins mo para sa nausab ang plan go dili gikuan na ang debate iwala mura sharing na lang ba kay diri sa Tagum bawal gid ang debate bawal gid ang pamahayagay ra ni siya pamahayagay walay pangutana na to sa Catholic Church? Kuan ni siya walay kontra na usab ang ilahang kuan di ba atong gipost kay kung naman tulo-tulo sila wala na to pamahayagay ra nga mga nitambong karon diri o kay gayon lang sa pagpangutana. To question lang. Ang mangutana ani mga audience ra. Mangutana mo dili mo magdebate. Gibawalan pud sila pare. Ning bawal pud diri ang debate. Specific sa inyong mga question. First time nahitabo diri. Kung asa niya ipapangutana. So, nausap ang mga rules. John, sa 5 minutes pagsugod sa diyang istorya ka. Okay, thank you very much. So, this is a conclusion. This is not a rebuttal. Okay, conclusion. Nausap ang ilahang daghang kay salamat mga tinangga kong kaigsunan sa Katoliko. Unahon lang nako alam mo kasi ta. Ikaduha sa atong mga pinangga nga mga padayon kita sa atong pagtuo, padayon kita sa pagbinuotan kitang tanan. Okay, this is the final conclusion mga kaigsunan. Nga gusto nako nga masabtan natong tanan nga even ang mga gitawag o mga reference nga atong gigamit nagpamatuod gayod nga nigawas ang word nga Catholic. If you still remember the word Catholic, even the reference of both sides, Katoliko yun ang nigawas. Nigawas man ang gitawag lain nga simbahan, but we cannot say that that is founded by Christ. But there is a certain persons or people who involved to establish that church which is not Catholic. O sa
ako ang pagbarog karon. I would like to read the original text of interlinear. Then is Acts of the Apostles chapter 9 verse 31, and you can find this. Hemen on Ecclesia Catholis, tes Judayas kay Galilayas kay Zamarias. Ikin irinin, iko'y dominin kay poriumini, tupubuto koryukaites, paraklese, protiyo, yumatos, eplitoseto. Relax lang, So, mga viewers. nakabutang dinig, I would like to note in your mind, Ecclesia Catholis. Iglesia Catholica. Who is that Iglesia Catholica, by the way? That is not the other way around, but the Universal Roman Catholic. Mauna ang nakabutang sa Biblia. Therefore, mabasa sa Biblia. Iglesia. Iglesia, that is Spanish. The word church, Bisaya, katauhan, Katolika, makailapon. Because that is the intention of our Lord Jesus Christ na iyang simbahan, dili lang muungot ngadto sa Jerusalem. Kaya kung muungot lang sa Jerusalem ang iyang simbahan, nganong gipalakaw pa man, ang iyang mga katauhan, iyang 12 apostoles, ngadto sa tibuok kalibutan. O tudluan ang tanang katauhan, o bunyagan sa ngalan, samahan, sa anak o sa Espiritu Santo, kung dili katoliko ang iyang intention sa iyang simbahan. That's why the definition, one of the etymology of the word Catholic, katas, meaning to the whole world. Buti pasabot, ang simbahan ni Cristo, dili lang para sa mga Hudyo, dili lang kay akoon sa mga Hudyo, kundi para usab sa tanang katawhan, ngadto sa tibuok kalibutan. And that is called Catholic. O ang mga referensya ni Ana, nagpamatuod, nga ligawas, Catholic, whether it is kining gitawag og used by capital or gitawag og small letter. No other way around, brothers and sisters, but ganina ko paminaw, I cannot hear the bind the word Krisanto, paminaw other lang church diha kay wa jud kay founded by mahimo. Christ. Even rebutting Kasaag jud ka diri the references that I Pero wrote. salamat sa imong paghahin og Wa ko kadungog. tanaw og pag-comment. Akong gipaabot kana mga kaigsunan nga madunggan ako nga niya sa referensya nga nagtukod sa Katoliko si Tan Pulano. Never I heard that, brothers and sisters, and that is very true. Mahuman na lang yung dibatiha. Ano? I'm sorry. This is I stand corrected. I bow down to correct na. I stand corrected. Dili debate. This is a sort of dialogue, a friendly dialogue offered by our beloved, respected facilitator. So, wa ko kadungog. Kay gusto kong maminaw, kinsa ginagtukod sa Katoliko, kay diha-diha dayon mo pa ko. Kung dili si Kristo, nga kung madunggan nga nagtukod nining simbahan na, nga nung magpabilin, magkulibisag ko sa nalang kauras, o isa ka minuto. But I would like to remind once again, brothers and sisters, the Catholic Church is still loving you. Daghang salamat, o mayong hapon kanan. Salamat. Brother John, musunod ang Seventy para sa conclusion niya. Walang ribatan na, conclusion na ni. Kamu mo'y nasaag diri. Pero salamat kay sa inyong pag-views. Okay, ang imong time magsugod sa dihang motingog na ka. Okay, maayong hapon mag-igsunan. Mahigapon sa mga higalan na magatbang na to. Sa ako nag-igaw sa pagbangga pa ng referensya niya. No? Taghang referensya, nagbangga, among referensya, inyong referensya, problema lang, kaya inyong doktrina, was Biblia. Moro na. Binangga ay si referensya, angko ng ila. Ito na, amo naman si amo. Pero, ningo mag-amo tinood. Inyo dili. Pero, Biblia niya di na mo kayo. Pusoy mo. Oh, nga naman, ingon din mo, si Kristo nagtukod sa Roman Catholic. Oh, libro niyo. Ang mga pare nagtukod sa Santa Iglesia. Pare, magay! Inyo lugar na. Hayahay. Uyoy.
Inyo hindi mga libro ay. Biblia ninyo. Ang Katoliko kaliwat sa bitin. Sawa. Matabang na. Kung kamoy tinuod nga iglesia, nganong inyong giusap ang napulo kasugo. Giangkon pa ninyo. Inyo kagipasaginan ang apostolis kunuhay. Kada kong pusoy. Convert Catechism Catholic Final Sequita by Peter Giron Second Edition. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Sabado yun. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church changed the day from Saturday to Sunday. Kamoy na igo sa Daniel City 25 na nag-usap mus palaod. Maunay tinuod nga relihiyon, uspon ang sugos Ginoo, kada kong problema. Doktrina Kristiyana o sinitabo dire. Ang napulo ka sugos sa Diyos niingon na, Santusa ang Domingo. Biblia o sinitabo dire, Santusa ang Sabado. Klaro? Latina Vulgata, inyong Biblia, ingon, Santusa ang Sabado. Doktrina Kristiyana, Santusa ang Domingo. Domingo, hinimog tao. Sabado, hinimog Diyos. Muli klaro, mga saba na karon. Garina, hinahinyan lang ko ba kay Constitution mo ito? Karon di na. Yana, Biblia ha? Biblia ka na eh. Wala magtukod ang Ginoo sa iyang iglesia nga hinimo sa nga sinisimang sa simbahang Romano Katoliko. Unsa daw? Wa maghimo ang simbahang Ginoo sa iglesia sa Romano Katoliko nga misimang. Sa palisimang nindot na. Palasi Christian and churchmen of the past who walk on the darkness, Pops, Bishop, Priest, naglakaw sa nit-nit na dala. Hilong mo. Balos ko. Dapat libro ay, inyo mo eh. Si Pedro hindi nagkailanman nakarating sa Roma. Inyong libro. Wa si Pedro mag-aabot sa Roma. Nga naman, alamat lamang yan. Inyo eh. Wa. Salud. 547. Technically, Peter was not a pope. That is not Bishop of Rome. Rather, he was an apostle. Minamoy. Wah, saya mag-abot sa Roma. Inyo na, gisirok sa guna. Nga naman, why, agon-agon, ramagod mo. Ingon dahil sila, gilotos ko ang kinsa man ang naglutos. Nga nagilutos po? Klaro ba yun eh? Ha? Universal Word is a global reference. Kaya nyo eh? Wow. Early history. This is no positive evidence of any form of observance of Sunday by Christian previous to the middle of the 2nd century. Klaro dili. Walay positibong pagbantay sa adlaw Domingo sa panahon sa 2nd century. Apan na ay mga Sabadista diha. Apan unsa man ang mga Sabadista? Klaro. Sabbath keeping continued even in Western Church and late and 15th century. Since Sabbath keepers denied, since Sabbath keepers denied the authority of the church, they were persecuted as heretics. Salamat. Thank you. So that was our final conclusion, and it concludes our dialogue today. Palakpakan atong Ginoo mga kinsa. Nindot kayo no? Wala kayo nagpasaway sa ato karon mga kinsa na wakil maputol ang atong dialogue. Pasalamat kayo ko sa tanang mga members sa Catholic Church. You behave so well. Sa mga Seventh Adventist, guys, mauna to guys. You behave so well also. So, thank you kayo sa inyo. And the reason mga kinsunan nga nung naanya ang dialogue, it is because of you. Kining duha ka bahin, di na ninyo mapausap ang utok.
Ang reason nga nung pabarog natin di karon tungod sa inyo nga mga listener. And please remember, from now on, basig buhaton na ni kanunay yung aning awali, it is very educational, intellectual na pamagi mga igsoon. Usbuna ko, sa bisag asa ng side, I am discouraging you sa bullying ng pamagi. Kaya ang bullying ng pamagi matulsunan ni sign of intellectual bankruptcy. Sabutan gyud. Okay? So, nagpasalamat ko sa inyong pag-aligid din eh. Karon, akong ihatag ang gamay nga ato ang pamagi usaon karon sa pagpangutana. Manag yun. Aghatag ta karon og a total of 30 minutes sa atong pangutana na lang himo ang question and answer. Dunay 1 minute na pagpangutana. Anaw sa mo. Sa inyo gikan sa inyong mga spectators. Ay, nako Crisanto. Duha ka pangutana sa usa ka Sa tawo. pagwingong ka diha. Og yun na Way tanaw kaya. nga maging debate. Follow-up question ninyo, okay? Follow-up question lang. Dili mag-debate sa bisan asa nga side. Dili na to i-allow ang debate. Dili gyud allow ang debate diri. Question and answer, sige. Salamat kayo, Brother John. Okay, niya lang sir, wala pa tapahuman sa itong gamayang buwan. Okay. Ma'am Febs. Ang atong line of questioning, ayan ini. Puli-puli ni sila tubag. You like it or not sa mga tubag. Magustuhan man ninyo, dawaton man ninyo o dili, wala mo'y mahimo kay mao na tubag. Okay? Gawas pa niya na, may soon, ayaw ninyo limitahin ang tubag sa atong mga panelist. Buot pasabot, dili ta mo gamit o categorical question kay dili ni debate. Open forum ni. Right? Okay. So, buhaton ko sa question. Usa ka microphone. Wala na yung usa ka mic. Bro? Nara isa. Kinsay pwede mo gunit ani for a while ha? For a while. Mag-toss coins ko. Mag-toss coins na lang ko para kuan. Kapag-gunit ko sa akong mga kauban, magunit lang sa mic. Ayaw idukduk sa imong kuan ha, kung di ka ganahan sa tao ha. Ara, dito ka rin ito na. Way lami, pero sige tanaw. Bulikod na lang yun ang kuan. Dito pa kuya, dito pa. Sige, si timbangan ang mutubag. Mag-toss coins ta, nakay ya. Atong ipatos kay libre ta na ako ta natin. Kuan na ni kanang Pwede. Kana mas mayo na. pangutana na ni. Kato ikaw tos kana Na diri si kuan na si kuan diri Ano? Atong Dili ba ni debater gyapon. SD ukuan? Kana Wala wala. Sa gali na mga igsoon. Karang kana ba kana? Linya lang mo be, linya lang. Sana siya oy nalimot ko sa iyang page. Kontra na gyapon na nagka-opponent gyapon na niya. Sama na sila diha. Ay, way lami, pero sige tanaw. Salamat bitaw kayo sa inyong pagtanaw, mga CFD nga naa diri sa ato ang page. Thank you kay sa inyong pagahin og oras no. Wala mo'y page sa kuan CFD. Ha? Linya na nga pang kana mo'y mangutahan nimo dai kisay mo tubag ana. Ha? Ya si FD man lagi na tanan. Si FD sa ang maglinya kuya kay ang kuan diri mga kaigsuunan kay si FD sa ang maglinya kana tanan si FD nang naglinya din mangutana sa Adventist. Dayon puli-puli mo tubag. Kamu tulo. Sige. Kana silang galinya kay lahi man gyud ni diri no, bawal gyud sa tagom ang mag-debate lahi gyud. Kana sila naglinya dira mga CFD na si Roland Pards. Si FD na sila dinha tapos mangutana sila sa tuwa mangutana sila. Mo na nindot. Okay ra na. Naglinya na sila diha kay naa sila ipapangutana sa atoa mga Adventist. So bisag kinsa lang ang magtubag sa ilaha.
Si Kuya Alado ba o si Timbangan ba? Oh. Dagan kayo ng utana. O, dagan kayo sa pangutana, mga kaigsuunan. Mga CFD na dira hatanan, CFD. Pero daghan putag mga Adventist diri kana, mga Adventist na siya. Daghan putag mga kaigsuunan diri, pero ato mga kaigsuunan diri, wala jud koy makita nga nagsingkit-singkit, relax ra gyud kaayo. Mamakpak ra gyud, wala jud sasaw ang atoa. Ang ilaha ra sige singkit-singkit pero isabot ra kay dili man gyud nila kuno ng rules. Joel sa RCC. Ako lang pangutan na i-address ako sa SDA, no? Okay. Tanan na ha. Address ato sa SDA. Tanan na. Hinay kayong signal diri. Ang ako pangutan na magputana na sila sa atoa. 31, 13 o diri sa Deuteronomy. Exodus. Exodus 31:13 o sa Deuteronomy 55:15. Basahon na nako. Basig isa sa ilahaan na mahayagan. Sulti ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga ipapahulay kay mao kini ang ilahanan tali kanako o kaninyo o sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang Ginoo may nagpili kaninyo aron mahimo akong katawhan. O diri sa Deuteronomy 5:15 hinumdumi ninyo mga ulipon usab kamo dito sa Ehipto o pagawas kamo sa Ginoo sa inyong Dios pinaagi sa inyong dakong gahom. Busa gisugo ko kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlaw ipapahulay. Pangutanan nako kamo ba ni? Kaya kamo ba ni nga katawhan nga mihawa dito sa Ehipto o kamo ba ning katawhan nga naa diri sa katawhan sa Israel? Pauna dala, paminawa sa tubag, tapos dito. Gaspar ang Isa ng tubag sa Davitis. Ako ni tubag. Pangutanan kamo ba? Dili. Ay, ako na human. Wala may naulipon sa ito. Pero ang adlaw Sabado, bisag wa na ulipon, papahuwayon. Na naman, Birhen Maria ni pahulay mag-Sabado, wa mo tumulipon. Ang surya ha. Una, ang suryan sila, kaya naulipon, kaya naulipon mo sa ito, kaya sa pag-ulipon, ano mo kabantay, magbantay na mo ha, kaya wa na mo naulipon. Panuwa nagpasabot na ang gubantay na ulipon ra. Kaya gumingon ka ana, si Maria ni pahulay Sabado, wa mo ito naulipon. Lucas 23:54 naman diha o ang mga babae pagka-Sabado na mahulay sila naulipon ito katong ulipon si Kristo nagbatasan ato si pa naulipon na ipoto ay pagsioroy. Okay, that's answer. That's okay, thank you so much. Tunay follow-up? Okay, so follow-up ko kay diliban mo kaning naadiri Tagum City. So asa dapita ang inyuhang kanang linya sa kanang mga Israelita na kuha mo ani nga mga kanang adlaw ipapahulay. Okay, salamat. Naami sa katauhan sa Dios na linya. Ang Sabado timaan sa katauhan sa Dios nami diha. O ang Sabado gibuhat alas tao. Marcos 2:27 ang Sabado kay tao man ta, bantay kita. O kabaw ta dili bantay. Actually, daghang salamat. Salamat. Thank you kayo. Mga mabuot ng mga kaigsunan nato. Brother, mayong apon kanatong tanan. Ako ang pangalan niya si Brad Jun Magparo, taga Munggayo. Ianhi ko dinhi sa Tagum para makikita sa akong higala. Si Timbangan, no? Brad Timbangan. Followers guys. Gusto ta bahin sa online ya, di magaganag online kay gusto ka gusto face o nana gyud. No? Kani. Ako pangutana, ako ning address kang brother Timbangan. Ikaw. No? Ingon man ka sa imong live. Nga ang Katoliko dili mao ang tinuod nga simbahan. Kay wa gyud daw nagtuman sa tanan nga naisulat sa Biblia. Akong pangutana, kay nagtuman man mo sa tanan nga naisulat sa Biblia, especially sa mga traditional nga mga pagtulunan nga gibilin sa mga Hudiyo, naisulat kini sa sugo sa ato ang mga gahong nga Dios. Nga dunay sunugon panahon sa pagsimba. Mabasa Leviticus 1 versikulo 3 ngadto sa 17. Exodus 29 versikulo 18 ug 25. Deuteronomio 33 ug 10.
Patubago na nato. Awa ba kang? Ang Pangalan mo na sa, we give you 1 minute only. 1 minute ra man. Ako pa utana. Gani naman kung nasugon pa ko kang intro sa, kung nasayang imong oras pa, tubago na to. Tubago pa liyo. Ang pangupa na Brad. Pag-fair lang, para papatas lang. Ayaw mo sunod, ayaw mo intro kagan. Dito po na. Ba, 1 hour na, tubag pa liyo. Tubag. Okay. Wapay pautana, naaptan man kasi. Oo, naaptan ka. Ako lang ang tambagan. Sunugon sa unang panahon, sa lapay lang siya. Grabe ang mga Sa Krus pautana. Kristo. Kaya katong ilang mo, landong sa butang umalabot. Niabot naman ang lawas kay Tinoo. Di ba ni sunugon? Okay na. Muna ko tubag mo. Wow, ito. Okay. Next question. Excuse me sa mga nangutana ha. Nice question. Kung mangutana ta single premise lang Oh. kay para mapaabot din natin Tana, mangutana. tana. Kay Wali pa ang man. gihatag sa facilitator nga pangutana Dagan sa mo kauran. kayo, nagpila ba ya? Next pa, ano na pa biya? Second batch. Katoliko ra na ang mga nangutana ha. Katoliko ra. Okay. Wala yan. Question bro, napaka question, 1 minute. Kadua mo utana. Kadua pautana. Nagsunod magamo sa sugo ug wala ug tinuod nga way nakasupak sa inyo Karon, nakoy kailangan nakasupak. Oy. Bahin niining Tutok. pagtulunan sa Tandao, Dios. brother. Resulat sa Leviticus 23:30 nga patyon ang dili mutuman panahon sa adlaw ipapahulay. Akong pangutana, naa na ba mo'y napatay pa sa mga nagsupak o nisupak mo ning gisugo sa Dios nga nay patyon umusupak sa adlaw ipapahulay? Okay, salamat. Ang sugo na mo ron, hindi mo mapatay. Ang Ginoo ni mapatay. Sama sinupakon. Lebahalan 4 versikulo ni Big James atong palikusugan ang magsulod sa kapahulayan aron walay usang mamatay sa samang pagkapasupilo. Ang musupil patyon apanili kami. Dios ni mapatay. Salamat. Dugang ko tubag ato. Para sure gid ba? Ang iyang gibasa tinuod gyud siya sa una patyon tungkol sa pagkasupakiro. Karon dili na umaabot patyon nga naman buhat 17:31 ang Dios nagtudlo og adlaw hukman ang kalibutan o sa hukom mao nang kalayuhon ang tanan misupak sa balaod sa Dios. Pangutana mo. Okay, ta. Pangutana. Next question, brother. Welcome. Salamat kayo. Duha day kapangutanan no, isa kapangutanan sa SDA ug isa sa pangutana sa kauban ako nga Katoliko. Okay. So nauna akong SDA. Clarification lang nganong gi-allow di ba sa 10 commandments so dingon mo nga nipalo mo sa Biblia nganong gi-allow man sa iyong general conference nga mag-abort og mga bata nga bawal man sa 10 commandments ang pagpatay. So bisit kinsay mo tubagara sa Judea. Excuse me, mga igsoon, no? Kanang ganina wala akong maka-specific kung about lang ba sa ilang istoryahan. I'm not defending about the abortion, okay? Abortion, grabe ka, mayon lang to, technical o sagol mo ng abortion o biblical Kani o siya law. magkaigsunan, wala ni siya gidapigan. Pero wala magod siya na mananghit sa ko sa ilahat ron. Kaya wala magod na to na mahislutan, okay? Mananghit sa ko. Are you willing to answer the abortion issue? Okay. Are you willing to answer abortion issue? Alright. So, kahit sa question, let's go. Hello. Okay. Thank you so much sa pangutana, no? Abortion karon is based on medical and science that is morally accepted because that is very biblical also. Kung mag-aral ta makaisunan sa aborting with legal basis, that is allowed and also allowed in the Torah. Because in the Jewish law, there is abortion, yung tinatawag nila Rhodes. That is a legal Jewish system na pwede nila ma-abort. Remember that Jesus, sa time in the Old Testament, mga kaigsunan, ang Diyos nagsugo po ng papapatay. And that is legal system ka na siya. Doon na lang mga gitawag of strict guidelines and it is the professionals and it is the medical doctors mo determine na kung legal man siya, it is acceptable and based on moral basis. Thank you, bro. Thank you. Your time is up. Yung second question, brother. So di na ko mo palaw man kay so dili ko kinahanglan nga
gisahon mo taman Kaya isa na katoliko dahil guideline sa abortion eh. Bro, palit bro. I'm sorry, dili ako mo palaw pa na kay so ingon man ang speaker nga grabe na ang kalawom nga issue so di na ko makialam na. So diri ko sa akong kapwa nga Katoliko. So ang atong mga kaigsunan gusto kayo mo chap-chap sa Biblia. Yeah, historically, ang Bible it is compiled and canonized by the authority and magisterium of the Catholic Church niadtong 382 AD in the Council of Rome and reaffirmed in the Council of Hippo niadtong 396 AD. Ang mga original nga manuscript na simbang Katoliko, especially the Codex Vatican Codex and katong mga ancient manuscript na simbang Katoliko. So, ang akong pangutan Thank you, bro. Thank you so much. Wala na tayo time. Question ko liyo. Tubago ninyo? Actually, wala siya pangutan pero okay, next question. Wala, may tubag nila. Ang akong pangutana, ako ning base pa una sa akong mga kaigsuunan nga mga safety. Niya sa San Lucas Kapitulo 13, versikulo 10 ngadto sa 15, pero ako lang sugbasa sa 14. Ang opisyal sa sinaguga na suko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlaw ipapahulay. Dini sa 15, nitubag ang Ginoo kaniya, mga tigpakaron inon kamo sa adlaw ipapahulay bisan kinsa kaninyo, mubadbad sa inyong baka, kung asno gikan sa kwadra og kainon kaninyo, kini ngadto sa gawas aron painon. Ang akong pangutana ni patubagon ako ni diri, kinsa man ang giingna ni Kristo nga mga tigpakaron inon, ang nagpahulay sa adlaw Sabado o ang nagpahulay sa adlaw Domingo? Ito man siya na atubang siyang kauban. Okay, thank you brother. 1 minute para isa kita ba? Brother Stalwart ni murag ano? Tudlo niya yung mga kauban. Kauban na nila, kauban sa mga namutana. Abi na ko sa ilahan ng mga So ang Mr. Facilitator paki-refrain sa mga video. Ang ako pangutana niya sa San Lucas versikulo 10 ngadto sa 15, pero dinhi lang pumupuko sa 14 ngadto 15. Ang opisyal sa sinaguga na suko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlaw ipapahulay. Dinhi sa 15, nitubag ang Ginoo kaniya, mga tigpakaron inon kamo sa adlaw ipapahulay bisan kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka kung asno gikan sa kwadra ug dadon ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon. Kinsa man ang giingna ni Kristo ani nga mga tigpakaron inon, ang nagpahulay Domingo o ang nagpahulay Sabado? Tubag. Okay, sa imong gibasa klaro nga ang nagpahulay sa adlaw Sabado ang giingnan niya nga tigpakaron inon kamo. Mapitaw na kung basahan nato sa Biblia, kini paborito man sa kanan nga mga Sabbath keeper. Kung basahan nato sa Biblia, dunay kaligot-got ang atong Ginoong Jesucristo ni anang mga tawhana. Nga naman, nagtanon man sila kayo. Puro gina sila mga Katolik niya. Mga apostolis, ilaha man sa wayon. Example, sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 1, at lang ipapahulay na ni Saka si Kristo sa bukid. Kauban sa mga apostolis, hilaptan nila si Kristo. Anong mga kaigsuunan? Mana nga, sa Lucas Kapitulo 1, Kapitulo 6, versikulo 1, tumagalan na sa second question. Okay, sige. 1 minute, facilitator. Dagan pa ang Adventist nga more than 1 minute ang tubag sa kwan? 1 minute man, 1 minute. 1 minute, sorry. How din ako pagtuo? 1 minute, ibig sila kanina 1 minute. So, shout out, Pastor. Kaduwa na ng utana eh. Pastor, shout out, Pastor. Pamali ka lang. So, para sa Katolik yapon address, dili na sa friendly dialogue. Niya ang second question. Kay kining atong mga kaigsuunan nga namahulay sa kining Domingo, namahulay og Sabado. Mga Bible alone dinhi. Asa man mabasa sa Biblia nga si Kristo mingon, I will build my Seventh-day Adventist Church. Tagay kog teksto sa Biblia kung naay mabasa. If you're ready to answer, 1 minute. Oy, tubag. Akong i-address ni Dilapin niya. Oo, kana. Dagan yung address ni Timbangan ba? Iyon ninyo dahil. Hala ka niya.
Tiondaan, matingog na na. Timbangan. Ayaw rin ninyo palunga. Timbangan ang ilang address permentes pangutana ba? Radyo ba, kay lubat ha? Yan na, kay lobat pa ang mic. Gohoy. Lubat daw, bro. Lobat ang mic. Ako lang, balik ko na Pax. Sige na, okay na to, okay na na. Para dili, Bro, okay lang, bro. Premise Okay lang. lang. Mr. Facilitator, excuse me, bro. Yes, sir. Inigdoon nila sa mind, ipa-address yung asa ang pangutana, ha? Ano, so, kanina, yung question sa inyo, yung kanina. Sige, sige. Lubag na yun. Sige, paliw. Sige, para mapanayon tayo ng Siyaha manggod. ang iyang pumunta na asa ko noon, I will build my Seventh-day Adventist Church. Wala ginduingon nga I will build my Seventh-day Adventist Church. Wala po na ingon nga I will build my Roman Catholic Church. Papat! Ang ingon niya, I will build my church. Brother Sol, di yung ka matagaw. Di yung ka matagaw, honestly. Undahon ko ni sunod, nagunggan ka, undahon ko niya. Para makita sa mga kaitsunan ni mga kasaway. Ganina ragid na siya. Ayaw, ano yung makisunan? Ganina ramang yun na siya. Kanang nakaway. Ganina ragid na siya. Kanang nakaway. Ganina ragid na siya. Gasinggit, grabe. Last na niya, undahon ko niya. Hindi juga kaya nilang buyak yun. Ganina. Okay, ang Dubai Chor, ako lagi nablahan sila, pero wala yung mahay na. Sa bersikulo, kanina mong putaan, ang gansi naman ka. Yung mong buhaan, ang gansi mo ka. Sa bersikulo, wala yung nabasa diya na SDA o Roman Catholic, wala diha. Yung mahay di mo na, maman diha, tabla man na. Ayaw mo panyagin. Sorry guys, wala gapon. Okay, brother, salamat kayo. Ayun, basang madawat o dili, that's their answer. Thank you kayo. Brother, asan mo i-address ang question? Hello Mike, hello. Asan mo i-address paliw? Ang unang pangutanan ako sa Roman Catholic Church. Okay, kadua, sige paliw, sige mo pangutan ako. Nayon nagyapon sila. Okay, ang akong pangutana mao kini. Sa wala pa magtukod si Kristo nga atong Dios og simbahan kun iglesia nga nanganahimong Roman Catholic Church, tinuod ba nga nagpahulay ang Dios sa kapitulo kadlaw sa Henesis kapitulo 1 versikulo 2 o 3? Tinuod ba? Tubag na ko ni sa mga Roman Catholic. Kung pahulay ni kapoy, wala. Kay Isaiah 40:28 ang Diyos di man na kapoy yun. So, salamat din siya nga magpahulay o kay kapoy. Ang pagpahulay niya nagpasabot nga paghunong sa days of creation. Okay, tinuod ba? Tinuod. Okay, salamat, tinuod. Kaduha. Kaya lang, kawawa, kaya mo kwanta mo post. Tubag naman. Kaya kahit lang, i-set sa natong time para fair para sa imo. Ikaduha na kong pangutana sa Sabadista. Sa wala pa matao si Ellen G. White, tinuod ba nga ang Dios nagpahulay sa kapitulo adlaw sa Henesis kapitulo 2 versikulo 2 o 3? Tinuod o dili? Salamat sa pangutana. Tinuod ba nga ang Dios nagpahulay sa ikapitong kaadlaw sa panataw sa Ellen White? Tubag. Tubag, tinuod kayo. Okay, pulos tinuod. Ay sa. Salamat. 100%. Okay, pulos tinuod. Okay. Sa wala pa tukura, Okay na, brad. Okay na. Katoliko, tinuod. Sa wala pa si Ellen G. White na tao, tinuod. Tinuod nga ang adlaw. Ipahulayan sa Diyos. Salamat. Thank you, brother. Mr. Facilitator, excuse me, Bro Dwayne. Kana mga inana nga mga natubag naman ang pangutana, kana mga inana nga side comment, dili na na. Okay, sige. Let me do it. Okay, si Brad Huson kanina, imo magikasama. Brother, let me do it. Let me do it. Sige, salamat. Sunod na mga with SDA na lang. SDA or delay, ha? A warning sa mga SDA. Kung himo ninyo na nga side comment mo, dangon ako ni. Okay? Kana. Palihog lang. Respeto ta, both sides. No comments. Question lang yun ang iyong trabaho ninyo. Yes. Right? Sige. Atong usa ka igsoon nga babae. Palihog, asan mo yung address mo? May mong question.
Ang una na ko ni pangutan ay address na ko sa SDA. Sa SDA. Alright, thank you, ma'am. Let's go. So ako din si Apple, Jane, Nuno, sa Catholic Citizen. So una nang pangutan na mao ni sa SDA. Mingon si Mr. Marcos, mabasa na ako sa Kapitulo 7, versikulo 14. Pamati kamong tanan, usabta ninyo kini. Bisan usa nga musulos sa bakbak sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang mga hugaw sa tawo, maukad tong mugula kaniya. Kani mga Katoliko mukaw baboy, mga SDA, dili mukaw baboy, paki-explain. Yes. Salamat. Ang Marcos City, Timog Kapitulo, dili na baboy ang gisgutan niya. Ang gisgutan niya, pasabot na kinisus tinapay. Kaya mga tinunaan na naon, wa nang hugas o kamot ang ilang ikaong tinapay. O itong mimumna ang istorya ni Kristo na ang ikaon, liit sa gawas. Kaya nakita sa Prince of Escriba, hoy, nanangaon na maghugaw kamot. Ingon si Kristo, ang ilang ikaong tinapay, igait sa gawas. Pero mingon ang Diyos, ang mukaon ka ng baboy, sunogon yun, Isaiah sa Isaiah, sa 15 hanggang sa 17, sunogon ang mukaon ka ng baboy pag-abot sa Ginoo. Tungod kay ang Leviticus 11, 7-8, hugaw ang baboy. So, pulos na tinuod. That is my answer. Second question, address to the Roman Catholic So, ako address kay Brad Paul. So, pangutanan ako, Brad Paul, kay kita magong Katoliko, ato yung bunyagan ang mga bata. Pero, musumbat yun ang ato mga sukwahi sa pagtuo nga, dili yun ang bunyagan ang bata, dagko lang. So, sa may explanation nato ani, nga no, kinahanglan bata, angay na natong bunyagan. Pwede dahil sila manguna yung pangutana di. Dili na. Tungod na sa sugo ni Kristo nga himuong tinunan ang tanang katawhan sa buong kalibutan, bunyag sila. Sumining ang intention sa bunyag alang sa tanang katawhan. So ang katawhan, kumukuha at cross reference, Deuteronomy 21:12, who will 12:6, ang katawhan referido sa babae, lalaki, batan-on, tigulang, masuso. So mo nang katawhan. Wa man si Kristo nga bunyagi ang tanang katawhan, ayaw apila ang bata. Wa may prohibition diha. Mo nang simbahang Katoliko ang bunyag unang Pedro 3:21 makaluwas man kay mingon man si Kristo nga kung dili ta matao sa tubig sa espiritu dili man ta makasaka sa langit. Ug matod sa libro ni Eliseo ay espiritu man sa bunyag. Dili na mo basahan pero na sa libro nila nga the faith I live by it. So bisan ang Isibenta Bintes dituo kanang John 3:3 kama 6-7 kanang matao sa tubig ng espiritu referido na sa bunyag. So kung ang bata di mabunyagan, then si Kristo. Next question. Mayong hapon sa tanang grupo sa SDA o grupo sa RCC. Na singgit. Ako di ay si bro, anak nito, John Lasanas. Hindi, si Ronald. Sayon, na kayo ni Sabton. Mardo. Ay, saan naman doon? Ronald. Marton pa sa SDA. Parts ba part? Kuan. Doktrinang pagtulunan sa Katoliko, walay mabasa sa Biblia. Doktrina sa Katoliko, mito, na si Kristo, Diyos ang tao ng mato. Wala may mabasa na si Kristo, Diyos ang tao ng mato. Kaya ano na may mabasa? Unuhan, 5:20. Wala na po. Pangutana, wala may mabasa na si Kristo, Diyos ang tao ng mato. Kaya matod pa ninyo, ang doktrina sa Katoliko, why this sa Biblia? Ikaduhang pangutana. Kalma ka, dili na. Wala patubag. Lamang. Patubag sa nato. Andres, bisan kinsa. Usan asa to nag-address? Asa to nag-address? Say. Okay. Say, kung tayo mo, sige mo leo. Da, ikaw tubag ba? Siya lang, si Kuya lang. Ay, si Kuya. Ang argumento sa SDA na ang mga Romano Katoliko wala magsunod sa Biblia direct and specifically to the doctrines of Catholicism, especially sa mga doktrina nga wala sa Biblia, specifically makaisunan the doctrines about the Sabbath as Sunday, specifically ikaduha as one of the core doctrines of Catholicism is the Eucharist, yung tinatawag na the transubstantiation, wala sa Biblia. So
So, specifically, magulo. Ito yung mga ikot diha, sakto to siya. Kaya huwag may mag-ingon na tibuok yun nga walang git nagtuo ang Katoliko. Doon na yung mga gituan na husto. Pero, sorry bro, ang Romano Katoliko, wala lang git siya kahakop sa gitawag og tibuok na kamaturan. Okay, tayo. Second question. Ikadawang pangutana. Lucas 3:23. Mo pagsugod ni Ginoong Jesucristo, siyang pagministro, ministriya. Matod ninyo, patay na si Kristo niya ng panahon na. Nabay mabasa litra po litra, nakadang at teksto, patay na si Kristo niya. Tubag, 7 minutes. Kuya Alado. Agad tubag. Ang Lucas 3:23, mo na pagsugod sa ministeryo ni Jesus Christ. 18:27, nabaptize siya. O siya sa 33, nahimo siya nga kining bagwali. 31:18, namatay siya. O nabanhaw. Mo na siya ang gingon sa Bangsa. Ang 30, ang Lucas 3:23, edad na ni Jesus Christ. 30 anyos siya nagedad na. Pagsugod ng ministry. Nabay nabasa diha. Dita na namatay si Kristo. Salamat ba? Thank you kayo. Next. Ato tubagon. Di okay na. Nagduha naman God. Action. Kana kailan mo na? Mutanan. Paghapon sa tanang amigo nagmudya, no? Akong pangutana, Brad, dito general term Sabbath. Okay. Sige man tag-mention about Sabbath, Seventh-day Adventist, nagbantay sa adlaw igpapahulay. Ang pangutana, asa mabasa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Seventh-day Adventist Church appeal sa adlaw igpapahulay nga gihatag sa Ginoo didto sa Kamingawan. Sige daw. Kuya Villanueva. So, salamat sa simpleng pangutanan ni Bro sa itong pangutanan. Now, sumala si Isaiah 56. Ang adlaw ipapahulay. Atong basahon yun. Limited din yung time ha. Inform lang mo. Isaiah 56. Ang adlaw ipapahulay, bantayan sa mga Israelhanon o sa tanang mga katao. Isaiah 23, ang adlaw ipapahulay, bantayan sa tanang mga katauhan. Hodyo, tao, Pilipino, tao, so 70 Adventist tao, Romano Katoliko tao, bantayan sa tanang tao. Kung tao ka apil, pero di ka tao, hindi kayo labot. That is my answer. Okay. Mr. Facilitator, magutana lang ko kadali. Ay, kadwa lang no? Lagi. Now, kadali lang mo. Ayaw ko kagayo tuloy paliyog. Two question, fair ka na. Wala na ko gitugutan ng uban, dili po katagutan. Second question, let's go. Okay, ingon magkabrad, Darren. Na ang adlaw ipapahulay gihatag sa tanang tao ang pangutana. Ang mabasa diha sa Nehemias 3, versikulo 13, nga ang amumita o muabitahon walay labot sa panagtapok sa mga katauhan sa Dios. Buot pasabot gihawa sila diha sa katauhan sa Dios. Ang pangutana, apil ba sila sa pagsaulog sa adlaw kay papahulay? Particular person, mga tao na. Salamat. Kaya ang imo giingon, wanapil silang pagtapok. Sa pagtapok ko ay lamot. Pero sa pagbantay sa adlaw ipapahulay may lamot. Kaya ang adlaw ipapahulay alang sa tanang tao, Isaiah 56, Isaiah 22, 23, ang adlaw ipapahulay alang sa tanang tao. Pero sa ilang panagtapok ko ay lamot. Pero sa pagbantay may lamot. That's it, may answer. Paminaw ako sa Salamat. That's enough. Brother, asa para sa imong question. Mr. Facilitator, may I repair my question to both? Yes, sir. Okay, let's go. Sige, question, paliho. Tura si Amik, oh. Diha sa Si Amik. Matthew 16, Ay, nangita ni Amik. asa man na dapita gitukod nga iglesia? Balik na si Amik, Brad. Sa Jerusalem ba, sa Roma o sa Amerika? Okay. Kinsa muna. Kinsa yung una gusto? Kinsa una? Catholic. Okay.
1 minute, Brad. Fair ang akong pangutana. Okay. Ang origin Jerusalem dayon gilugway ngadto sa Roma, dito sa Amerika. So mo nang tubag. Mo nang tinuod nga iglesia pag way Jerusalem to Roma dito sa Amerika, mailan nimo ang tinuod o dili tinuod. Thank you, Brother Paul. Second question. Answer, paliw. The same question. Same question. Yeah. Okay. Sige, paliw. Ang pagtukod sa matuod ng iglesia matud mo gikan pagit sa Garden sa Eden. Sa tanaman sa Eden. Kaya dito na namove na ang pagtulunan sa Seventh Adventist nga balaan sa alam Sabado, ang doktrina niya gikan pa dito hangtod sa panahon karon. So gikan pa sa Old Testament, lastado na daan at system na sa Old Testament. Pinakauna pa sa Katoliko oy. Pagod na kayong Katoliko ni Punto. Kami daan ang tugod, ang tugod na tanang doktrina plansado na, iplansado na sa Diyos sa Old Testament hangtod sa panahon ni Kristo. So that is my answer. Ikadawang pangutana ng Si Amik Doria. Both speaker gyapon, mangyo lang ko. Okay, sige, go ahead. Kuan man mo comparative. Sige. Ikadawang pangutana, ang matuod nga iglesia do na bay propeta kung do na kinsa og taga-asa siya. Both speakers. Brother Paul. Pwede po si idol na ko, Brad Janduna. Kaming mga Katoliko, teaching na mo nga once nga nabunyagan ni nakaambit mi sa pagkahari, pagkapare o pagkapropeta. Pwede lang mi na magtagaan-tagaan. Labi nagmapingis na ko nagna, wa mi matapos sa kalibutan, ang pagkapropeta sama sa propeta sa Ginoo nga magpadayag sa iyang pulong. Propeta ta, meaning nagpadayag ta silang pulong. Di ta kay magtagna-tagna kay mapalapatan na ba? Okay, thank you, Brother Paul. Balik ra na si Brother Amik. Question refers to Seventh Adventist. Gusto mo tubag? Nagpadaghan na siya sa iyong followers. Okay, usa sa mga gap sa iglesia nga gibilin ni Kristo sa wala pa siya mukayab sa langit mga higala magkansunan. Mabasa na siya sa Episode Kapitulo 4 ang versikulo 11 nga iyang mga gasa mao kini apostolis, pastor, propeta. Wala makasunan ang Seventh-day Adventist nag-claim that as a true church do nagipropeta, and we believe that Ellen White pasado sa 5 taste of a true prophet based on a biblical reference. Thank you. Salamat. Salamat. Next brother, please. Asa ni may address? Sa ilaha bro. Seventh Adventist, duha ka question? Okay. Okay, sige. Go ahead. Magapon mo tanang tagot ko isa po nagbasas kan pagkagising ganiha pwede na ko ipangutana giputol ba niya wala. Shout out hiya tanan uya. Utana na to ha. One question na to brother. Dili ano kay gipangutana giputol ba nimo wala. Di naa o wala. Okay, one question. Tubaga, naamoy giputol wala? Stay. Basta period na, hunong na. Period naman. Okay. Pangutana. Pwede na ko ipabasa siya kay. Second question na. Second question na. Lagi sayang no? Di man to tama. Fair lang na sa tanan. Dagan mabot kayo mga nangutana kanina. Second question pala yung second. Kato, the same question, ipasa sila ha? The same question. Okay, the same question. Parehong daw. Okay, what nila huntag basa? Ang Convert Catechism of the Catholic Doctrine, page 50. Ako basahon ha? Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substitute Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. By what authority did a church substitute Sunday for Sunday? The church substitute Sunday for Saturday by the preacher of divine power with Jesus Christ bestowed upon her. Wala Katoliko ang nangutana. Convert Catechism. Kung ibo din padayon ng basa, question and answer ni padayon. Why does the Ten Commandments command? The Ten Commandments command us to sanctify Sunday as the Lord's Day. Ang Revelation 1:10 mga kaigsonan bisag sa ilang sa libro sa atong mga amigo naghisgot na og adlaw Domingo Lord's Day. Thank you. Second question. Sunod ko pangutana. Sa unang Tesalonica 2:15 kaning giingon diri nga sila nagpatay sa Ginoong Hesus o naglutos ulit Paula Ines bando Domingo. Iyahang
Paliw na tubag nga bro. Okay, ang direct nito nga tubag ana magsunan. Nagpailala na nga wa pag inumingista diha, ulos gina sa barista. Ampo lang. Ampo lang. Kaya ang sa barista, dunay daghan klase. Dunay nagdumot kang Kristo. Duna po'y nagatuman sa kabubuton ni Kristo makaisunod. Tungod kay ang Christianism na matupad sa ato ang referensya din sa following disciples and his apostles and his disciples following Jesus Christ also went to the synagogue on the Sabbath day. Nana sa diri sa ato ang Catholic Church history. Katoliko man at tanan na wala isde. Kana ma isde naglingkod. Welcome brother. Para sa tanan nga side. Ay address ni nako kang Brad Daryl Beleniba. Daryl, listen go. Ang ako pangutana nimo bro. Ang imuhang topic kaniha, True Church. Atong ibalik-balik ng Mateo 16:18 ngadto sa 20. Ikaw Pedro, iba pa uninda kong bato, tukuron ko akong iglesia. O bisan ng kamatayon dili makalumpag niini ug ihatag ko nimo ang yabi. Unsay gidili nimo dinhi sa yuta, gidili usab didto sa langit. Unsay gitugot ni sa yuta, gitugot usab sa langit. Akong pangutana nimo bro, kay si Pedro gibidlan man og yabi. Akong pangutana, pagkamatay ni Pedro, kinsan mo po'y gibidlan ni Pedro? Unsang simbahan gibidlan ni Pedro? Salamat. Pero wala man po tanawin ang gibilang yun ni Pedro sa kanang Yahweh ni isgutan nga mga pagtulunan ba sa Ginoo. Yes, yes. Ang mga pagtulunan sa Ginoo, pagtulunan ni Ginoo Hesus, iyang gibilin sa mga katauhan nga iyang nawalihan. Kaya gisugo man silang pawalihon. So karon ang nagsunod ana ang Seventh-day Adventist, wala sa Romano Katoliko. Kaya nga naman, buhat 5:29 ningon si Pedro, unahon pagsugot ang Dios dili ang tao. Busa si Pedro gisugot sa Dios, o sa pagtulong sa Dios gipalo ni Pedro. Yang giwari sa mga tao. Nga Romano Katoliko sopak man. Higo lang nag-clean. Tao ba kay referensya or Biblia nga ang isdi gibilan og yabi ni Pedro? Salamat sa pangutana. Ngay kaduha. Diya ang tubag. Ang atong referensya nga nibililan yun ang Seventh-day Adventist tungod sa pagtulunan. Ay basaha. Ay saksapaw. Kaya nangutana ka, pagbutag respeto higala. Yeah. Ang bibili ni Pedro, pagtulunan. Miingon si Pedro sa buhat 5:29, unahon pagsugot ang Dios dili ang tao. Busa ang Dios ang sundon. Sumala sa gisulting Pedro. So ang Seventh-day Adventist mi follow po sa gisulting Pedro kay si Pedro nagpalo man ni Kristo. Busa nagtuman sa nagsugo, nagtuman pugsugo ang Seventh-day Adventist. Same yun kaayo. Di gyud pira sa Romano Katoliko. That is my answer. Yes. Thank you, brother. Kumana, duha na yung gipaubahan. Kumana ba diyan? Yeah, you asked two questions. No, you asked two questions. Sorry. Limited atong time, 30 minutes lang. Paliog, next. Sadrak. Paliog, oh. Last na niya. Ay, balo lang sa tanang ka mga naglinya. I'm sorry. Last na niya. Last na niya sa duha ka question. Why, brother? Both speakers. Lagan magod kaayo. Both speakers. Matthew 16:19 may bangon sa paghatag sa Yahweh sa gingharian sa langit, autoridad sa pagdili o pagtugod. Masubay ba sa Seventh-day Adventist ang ilang koneksyon pabalik kang San Pedro? Both. Kinsa ba una? Kinsa ba una sila? SDA. Ikaw to bagdi kay last na di. Masupay sa pagtulunan. Kasi pwede di bukaw ng baboy, kami pwede bukaw ng baboy. So nasubay na. So ang SDA mag-address sa patulunan di ka sa mga apostoles hangtod karon nganuman ang doktrina sa mga apostoles gituman pod sa mga Adventista. Efeso 2 versikulo 20, kamot tinugod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta o niini si Kristo mao ang ulang batos pamagan. O ito bagsan pagkutan. Salamat. Second question, brother. Napa? Sir. Brother John. Pwede i-repeat ang pangutana para i-cut off sa ang time para maklaro? Okay?
Unsay pangutana nimo, brad? Matthew 16:19, sir, may tungod sa paghatag sa Yahweh sa inyorian sa langit o autoridad sa pagdili o pagtugot. Masubay ba sa Seventh-day Adventist ilang koneksyon pabalik ngadto kang San Pedro? Katoliko na siya, nangutana sa iyahang SDA, not the Catholic Church, because you are mentioning the SDA. Yes, sir. That is very unfair sa ilaha kung ito ba? Ha? Masubay ba sa Katoliko siguro? Yes, pwede. Kana noon, Okay. dili kay No? SDA. We must be fair here, ha? Kaya kanang pangutanaha para sa ilaha, niya pag humandili pangutana, mura ba tiraban ng data ni ini? Dili. Katolik na No? siya. Kay parehara ta tao, ha? So, masubay ba? This is my answer. Because the word K, dili na something doktrina. No, that is not. Ingon ni Kristo, ihatag ko ang Yahweh sa gingharian sa langit kung sa'yo mo itugod, dahil sa'yo tayo Hello, itugod sa Sister langit. Jira, Therefore, that I is miss you. divine authority. So, authority, masubay ba? Yes. Ang pagkamatay ni Pedro, gihatag na kang Linos, kuman anak nitos, Ibaristos, padulong hangtod karon. The divine authority sa pagdumala sa simbahan, pag-ingon ni Kristo, Pedro pakana, bantayan ang mga karnero, San Juan 21:17, mao kana ang Santo Papa. Mao nang authority na sa gitawag sumusunod ni Pedro. Mao lang authority. O sa dili pa mapupos ang ako ang gitawag o kining oras, sumala ni gitawag asa man tong kining libro sa Seventh-day Adventist nga Okay, thank you, Brad. Summarize. Okay, thank you. Yan na ito na padayan. Second question pa niyo. Both speakers gyapon. Kung ang Kristo namatay sa 1st century, unya nagukod ang Seventh-day Adventist sa tuig 1863. So unsang paagi nahimo si Kristo na himong founder sa SDA o ka membro man lang? Bagada. Goes to, asa na pa yun? Both speakers. No, excuse me. You are referring only to the Seventh-day Adventist. Therefore, walay pwede comment ang Catholic because ang tanan nga focus na para sila. Specific speaker ka, Mr. Villanueva. Correct. Seventh-day Adventist, you have 60 seconds to read. Salamat. So, ang una Diyon, no, si Kristo, Seventh-day Adventist. Sumala sa gibasa ganiha. Sunod, si Kristo, Sabanista yun. Dili kay ingon nga. Si Kristo, founder. Si Kristo, Seventh-day Adventist. O niya, si Maria, inahan ni Kristo, Seventh-day Adventist kaya po Sabanista. So, klaro na kaya na. No? So, dili na ingon nga, masupak ba kay kamatuuran lang yun. Okay? Pabora akong tubag. Next. Follow up, sir. Lana. Next, sumala sa gisabutan sa Pusudli, siya ang last, sumala sa gisabutan. Doon na tayo limited na lang, tulo na lang kabok, kanang nagkalo ang last. Okay, Joy? Tulo na lang kapangutana. So, direct question? Tulo lang katao ang gisabutan mo. Okay. Para ni sa mga SDA. Okay, stay. What is your comment on this text? Nga mao ni ginasandigan sa atong mga kaigsuonan nga Roman Catholic Church. Nga sila gid ang tinuod kay diri sa Roma 1:8 o Roma 8:15 nga ang mensahe, so as much as me, I am ready to preach the gospel to you that are in Rome. So that is sila na. Unsa inyong comment ana nga bersikulo? SDA pa niyo. Mr. Facilitator, excuse me. Yes. The question is negative for Roman Catholic. So ang iyang gilabay na pangutana, gi-address niya ang pangutana sa Roman Catholic, dapat ang Roman Catholic may mutuban. Alright. Panginaw na to. Okay, negative pa ang iyang pangutana. We will hear the motive of the question first. Facilitator. Ang ingon sa tuwang kuhan, ang question daw is dapat sa ila pero diri niyo gihatag. Yes, because the motive of my question is ipamahayag nila ganina o wala nila matubag. So the motive of my question is to give time to them to explain. Sa mo to kahit. Ang kanang bersikulo nga Roma 1:15, Roman Catholic na church na sumala nila, ako ika-comment sa ilaha. Kaya wala sila nakahatag o comment. Okay, so bot nga nag-quote siya sa inyo ha. Paano sila? Sige, your starts now. Actually, di may dako kay nga misconception makiksunan na kung makabasa gani kag Roma diha, libro sa Roma, Romano Katoliko na. Sayot na siya nga conception. Lahi mga higala based on history
lahi ang gitawag na church which was in Rome and the Roman State Church. Ang Roman State Church layo pa kay nang doon. Ang tanang mga membro diya sa Roma, ang first members in Rome magsunan mga Jewish Christian in town according sa book of Juan Buhat Kapitulo 28 nga si Pablo niadto dito ang iyang giadto ang mga sinubuga. Ang pag-adto ni Kristo ang unang convert sa church nga naa sa Roma, mga sabalista in town, mga Sabbath keepers. So dili na nimo, that is a misconception nga pag makabasa kag Roma, direct na din Romano Katoliko. Wrong. Layo pa kay ang Roman State Church ya. 500 AD. Layo pa kay. Time. Second question. My next question is for the CFDs. For the Catholic members. Yes. Karang nga panahon, na bishop sa Amerika nga naghahatag sa statement against the Pope o na-excommunicate siya. Ang inyong claim karon nga si Peter is the first Pope of your church. Unya gibadlong sa ni Pablo. Gibadlong sa ni Pablo, gisupak ni Pablo, ngano man kung tinuod pa sa Papa si Pedro, ngano wala man niya gi-excommunicate si Pope. Okay. Ang pagpadlong ni Apostol Pablo kang San Pedro dili to ingon nga excommunicate na. So, ang among pag-claim na ang si San Pedro first Pope gipamatud-an sa inyohang leksyon eskwela sa Batika. Matud ba? Si Pedro ang unang Santo Papa sa Romano Katoliko ug ang mga obispo sa Roma mao ang sumusunod ni Pedro. Walay putol nga kutay gikan sa unang siglo hangtod sa presenteng panahon. Ang imong pangutana ang itubag ang imo ra pong libro nga gitawag og Pagsabwag sa Maayong Balita, Panagsaksi, Adult Sabbath School, Seventh-day Adventist Church. So klaro na ang imong pangutana gilig-on sa libro ninyo. So katong excommunicate nga obispo natural kay nisupak man siya sa simbahan. Doon na may katungod ang simbahan pag excommunicate niya. Time is up. Okay, thank you. Ay, may hapon. Para asa yung question? Address na ko sa SDA. Okay. Doon ka question niya. Alright, sige tayo. Ako, Diocesan Shrine of Our Mother of Perpetual Health, Mako, Davao de Oro. Bago pa lamang nako nga nabati, doon ay maingon nga si Kristo sa Batista kay nagpahulay sa adlaw Sabado. Pangutana. Akong ibase sa Mateo 12:1-5 gaingon. Wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlaw ipapahulay ang mga pari sulod sa templo nagalapas man sa balaod sa adlaw ipapahulay apan wala sila makasala. Verse 8, kay ang anak sa tao mao ang magbuot sa angay buhaton sa adlaw ipapahulay. Pangutana, nga naman nga atong mga igsoong SDA nagapadayon man sa pagbalaan sa adlaw Sabado nga mismo ang anak sa tao, no? Anak sa tao pinaagi ni Mama Mary nga lalang sa Espiritu Santo nga si Ginoong Hesukristo nagapadayon man sa pagbalaan sa adlaw Sabado. Time. Lamas pangutana. Ang mga pare naglapas sa adlaw Sabado wala pagkasan dili mo to pare, niya pare mo to namo. Sa Barista ito pulos. Wala pa Domingo sa una baya. So kato pare to sa Biblia Katoliko to sa other nga version sa sacerdote to sila nagalagad sa templo. Pulos to naman sa Barista dito sakop sa Roman Catholic. Busa nga mga pastor kung taon sa pagkaon niya sa kanang templo di sila pagkasado. Mo nilang balaod. Nailang na pala dapat supak na. Pero sa kingon, pare to o sacerdote na sa Batista, pasabado ang pahulay. Di po ito Domingo. Kaya may Domingo sa unang pahulay. Bagok man ang inyo. Follow up, Brad? Follow up. Mga apostoles, wala magtuman sa ipapahulay kung Sabado, sanglib. Nagtrabaho sila sa gidili sa Sabado. Wala sila makasala. Wala man sila makasala, Brad. Sa ito, padili balaan ang adlaw Sabado. Question. Asa ang question? Dala, wait. Asa ang question na to? Gadagan mong oras, asa ang pangutana to tayo? Ang pangutana nako, ang mga apostoles wala magtuman sa ipapahulay ang Sabado, sanglib. Nagtrabaho sila sa gidili sa Sabado. Kanya wala sila makasala. Karon kay wala man makasala ang pangutana.
dili balaan ang adlaw Sabado. Ang atong tubag dili man na Biblia ang inibasa. Kung kana komentaryo man siya. Oh, so dili na pwede daw ang komentaryo mo guna ila ra ba na ba was Biblia. Asa mas bisikulo nga nag-ingon nga ang mga apostoles wala pa kasada naglapas. Okay niya wala pa di ay excuse tay. Excuse. Ang atong trabaho question lang yun, duha ko. Okay? Naglagpas na ta. Suwat-suwat ra man gud. Teka lang. Nasabta na to na, pero tay, ang time, tatay, oy, malimit mo kuman. Wala na comment ha, wala na comment pa rin. Next, last question, last na mangutana. Dali lang, last na mangutana. Excuse, tay. Suwat-suwat. Dire sa skillet. Tay, siya na, kanangay mo sa likod ni mo. Mahal tay, masalamat kayo. Kato sa likod, palihog. Kato sa likod ni mo, mawala mo sunod. Tay, palihog tay. Tay, kato sa likod. Sakpan ka tayo, sakpan ka tayo. Palihog pa. Palihog. Ayaw na mo, comment. Ayaw mas kinyo. Wala na yung comment, palihog. Wala na yung comment. Sorry. Sige, brother. Yan lang ha. May son, mawala niya ang atong katapusan ng mga utana. After ani, magbulag-bulag ta, maduna tayo mga kalipay sa itong kasing-kasing. Okay? Ang atong heart, ang atong mind na puno sa Espiritu sa Ginoo, magbulag-bulag ta nga puno o blessings. Last question, asa nimo tayo kuan? Sa Roman Catholic. Sulat raman din ay. Okay, sige, palihog tayo. Sa Daniel 7:25 nagkanayon nga naay tao nga mag-usab sa sugo o sa mga panahon. O napamatugan kini sa libro nga Encyclopedia Britannica, second edition, page 408 at Sunday. Nag-ingon dito nga March 7, 321 AD, Constantine the Great made a Sunday law enacting that all courts of justice, inhabitants of towns and workshops were to be addressed on Sunday with the exception of those who engage in agricultural labor. Ang pangutana, inyo bang ang kunon si Constantine the Great nga Kristohano, Katoliko, kauban nyo o inyo nang ipanghimakak? Okay, tubag. Gigamit mo ang Daniel 7:25. Tayo isa ko kasabanista kaniadto. Doon ako yung libro ninyo, Daniel and Revelation. Ang Daniel 7:25, ang little horn dia si Antiochus Epiphanes, page 27 sa Daniel and Revelation nga libro ninyo. Antiochus Epiphanes, gipalingon sa The Boys Bible. Sumala sa The Boys Bible mga kaigsunan, na kanang naa sa Daniel, matod pa, mauna si, diara, 10 dominant Seleucid kings after Alexander the Great empire split into 4 regions. The smaller horn is Antiochus Epiphanes. Ang imong pangutana, inyong libro nito bag o ang kining protestante nga Biblia. Sunod po na, kaya pa na. Dili gito siya gitamuhan. Brother, sulat ra gid niya sa iyang Daniel 7:25, pag-usab sa balaod ikuha man ni o sa panahon. Wa man magisgot niya og Antiochus, wa gisgutan og pangalan apan di pamatudan sa legit na Encyclopedia Britannica second edition page 408 na si Constantine the Great yatong 321 AD naghimo og balaod nga Domingo. Ang pangutana, inyo ba ning ang kunon nga inyong kauban si Constantine the Great o inyong ipanghimakak wa mo kailana? Okay. Salamat sa mga pangutana. Si Constantine the Great, dili siya mo'y nag-usap sa dagan sa panahon. It was only in 329 AD. Nasa inyong libro, di na ako basahon, kahit gamay naman tayo. Naghatag siya o kining gitawag o balaod dito sa iyang imperyo nga papahulayon ang mga tao sa Domingo. Pero dili siya mo'y hinungdan, nagiusap niyang balaod. Kaya sumala ninyong libro, in the middle of the 2nd century, kung ato ning basahon, ang gitawag o kining mga Kristiyano voluntaryo na misimba og Domingo dili adlaw nga pahulay. Voluntaryo. So wala sila gi ni Constantino kay na may voluntaryo wa niya usba. Dili kwaon lang to nga pangutana. No? Uli kaduha, ang kinimagsimba og Domingo, gisimba naman daan sa piso sa iyang paggabanhaw. That is sakpan ba nga gisulat ra des ka. So kung niangit okay, di ba salamat. Salamat. Okay. So wala na yung istorya, wala na yung mga naman ni sa tanan. Ingon na facilitate ani nga event. Gusto na kong pasalamatan una ang mga panel sa Roman Catholic o ang mga panel sa Seventh Adventist. Of course,
Kamo ang mananganhi dinhi, mga member usab sa Catholic Church o ang mga member sa Seventh-day Adventist. I would like to thank you. Salamat gyud kaayo sa inyong paganhi. Malipayon kayo ko nga nakita ninyong tanan nga nag-participate mga buutan ng mga anak sa Ginoo. Pagabot sa panahon, basig mausap na pud ni pagkita na pud tagpalit. Daghang salamat ang Ginoo magampanan. Mapanalangin ninyo. Mag-picture taking ta palihog. Mag-picture taking zero ta para usabi ka. Welcome. Memorable kayo mga time. Both panel. Catholic side or Seventh-day Adventist? Okay? Picture mo, Dad. Era si Brother Amik. Brother Amik nga Bangkura nag-RCC gikan sa Adventist. Padaghan na siya. Balik na. Ay, sabat. Picture mo dito ni Alima ba? Picture mo ni Alima. Bro! Hello. Sige. Picture taking na. Natin ang dumanan sa atong panag ko kabingo diri sa Tagum. Picture mo nila, Dad. Uli na me. Bye guys.